Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan. Samahan niyo po kami hanggang dulo. Atin pong tunghayan ang kwentong pag-ibig nina Faith at Marco. Marco, hindi ko na kaya. Humahagulgol si Faith sa harap ng kanyang asawa. Marahang hinawakan ni Marco si Faith. Mahal, pagpasensyahan mo na si Mama. Matanda na siya. Siguro naging mainit lang yung ulo niya dahil nagkaproblema kanina sa kumpanya. Hindi niya sinasadyang pagsalitaan ka ng ganun. Napakagat ng labi si Faith at tinalikuran ang asawa saka pumasok sa banyo. Doon siya mas napahagulgol. Halos araw-araw na lamang siya na ganito. Araw-araw na lamang siyang nagtitiis sa mga panliliit ng kaniyang biyanan. Malupit si Doña Demilia kay Faith, kahit noong magkasintahan pa lamang sila ni Marco. Natakot si Faith sa magiging takbo ng kanilang pag-iibigan, ngunit pinangakuan siya ni Marco at mahal niya si Marco. Kaya kahit ilang beses siyang pagsalitaan ni Doña Demilia, ipinagsawalang bahala niya ito. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na si Faith sa banyo at dumiretso sa walk-in closet nilang mag-asawa. Sumunod naman sa kanya kaagad si Marco at niyakap siya mula sa likuran. Mahal, Malambing na sambit niya. I'm sorry. Bumuntong hininga si Faith. Kabisado na niya ang kanyang asawa. Bawat away nila ng biyanan niya ay ang asawa niya ang humihingi ng tawad sa kanya. Hinawakan ni Faith ang kamay ni Marco na nasa bewang niya. Ayos na ako. Pasensya ka na, mahal. I promise, hindi na ito mauulit pa. Mainit lang talaga yung ulo ni Mama ngayon dahil nagkagulo kanina sa company at nag-away sila ni Papa. Tumangulang si Faith at dahan-dahan nang umalis sa bisig ng asawa niya. 1 taon pa lamang silang kasal ni Marco, pero nararamdaman niya na tila pagod na siya. Tila hindi ito ang pinangarap niya para sa kanilang kinabukasan. Masyado ba siyang nangarap? Mabuti naman at bumaba ka na. Akala ko magpapahatid ka na naman ng pagkain sa itaas. Naku, napakatamad nitong naging asawa mo, Marco. Bungad ni Doña Demilia, ang biyanan ni Faith. Ma, pwede ba? Nasa harap tayo ng pagkain. Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ano? Tutunganga ka na lang dyan, Faith? Masamang paghintayin ang pagkain. Diyos ko, wala ka talagang... Hindi natapos ang sinasabi niya nang biglang sumabat si Don Castro, ang ama ni Marco. Enough, Demilia. Mahiya ka naman sa mga pinagsasabi mo. Asawa yan ng anak mo. Kung makapagsalita ka ay parang wala kang respeto. Kahit respetuhin mo na lang ang pagkain na nasa harap natin. Maotoridad na pahayag ni Don Castro kay Doña Demilia, saka bumaling kay Faith. Umupo ka na, Faith. Wala sa sariling umupo si Faith. Gusto niyang magwala, magalit at sumigaw, ngunit hindi niya magawa dahil pakiramdam niya wala siyang kapangyarihan upang gawin ito. Ngunit sa parehong oras, gusto na lamang niyang manahimik dahil nasasanay na ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. Mahal. Malambing na tawag ni Marco kay Faith habang hinahalik-halikan ang leeg ng asawa. Nakahiga sila ngayon sa kama at nasa ibabaw niya si Marco. Ang ganitong pormahan ay normal na sa mag-asawa. Please naman, mag-usap tayo. Hinalikan pa niya si Faith na kaagad namang sinuklian nito ng madamdaming halik. Gustong-gusto niyang bumawi sa mga pagkakataong wala siya sa tabi ng asawa niya dahil sa trabaho.
Co-CEO pa lamang si Marco sa fuel company nila dahil hindi pa buong ipinagkatiwala ni Don Castro ang kumpanya sa kanya dahil kailangan pa niya ng sapat na experience. Akmang huhubarin na ni Marco ang damit pang itaas ni Faith nang bigla siyang marahang itinulak nito. Pwede bang, wag muna ngayon Marco. Napagod ako kanina. Nais ko lang sanang magpahinga. Napawi ang mga ngiti sa labi ni Faith nang pagkauwi nila sa mansyon ay may babaeng yumakap at humalik sa pisngi ng kanyang asawa. Oh my gosh, Marco! Ang tagal nating hindi rin nagkita, no? Kanina pa kita hinihintay. Nakabalik ka na pala. How are you? Sarah, Magsasalita pa sana si Faith nang biglang nagsalita si Doña Demilia. Oh, nakabalik na pala kayo. Matamis na ngumiti ang Donya. Marco, kanina ka pa hinihintay ni Sarah. Nang malaman kong may kailangan palang gawin si Sarah dito sa Pinas, ako na mismo ang nag-alok sa kanya na dito na lang sa bahay, mamalagi. Hinawakan ni Doña Demilia sa balikat si Sarah. May pinagsamahan naman kayo after all. Kaya, kayo naman dapat kasi ang ikakasal dati. Okay lang naman, di ba, Faith? I mean, ang kasunduan nilang pagpapakasal ay nangyari before pa kayo nagkakilala. Kahit parang naging magkasintahan din sila noon. But, past is past, right? Dahil sa tanong na yun, nabaling kay Faith ang lahat ng atensyon. Personal assistant mo ba siya, Marco? May halong panguhusga sa boses ni Sarah. Humalakhak si Doña Demilia na akala mo may sinabing nakakatawa si Sarah. Napakagat ng labi si Faith at napaiwas ng tingin. hindi. Hindi natapos ang sinasabi ni Marco nang nagsalita na si Faith. Mauuna na po ako. Buong lakas na saad niya saka umalis. Diretso lang ang kanyang mga lakad at hindi na niya nilingon pa si Marco kahit ilang beses pa siyang tinawag nito. Inilak ni Faith ang pinto ng kanilang kwarto at napasalampak sa kama at doon na nagsilabasan ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang sakit! Ang sakit marinig ang lahat ng yun kahit alam naman niya na may ka-arranged marriage noon si Marco. Pero ang sakit pala kapag siya na mismo ang nakarinig. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan ng ganito. Tama naman si Doña Demilia. Past is past. Pero ang sakit. Parang naiinsulto ako. Parang ang babaw-babaw ko sa paningin nila. Mahal, okay lang. Ako ang asawa mo at may tiwala ako sa'yo. Ngumiti si Faith. Kasalukuyan niyang inaayos ang necktie ni Marco dahil papasok na ito sa opisina. Samantalang si Marco naman ay nakayakap sa bewang ng asawa. Pero mahal, ayoko naman na hindi ka maging komportable. Pwede ko namang pakiusapan si Sarah. You know, wife, ang nararamdaman mo ang iniisip ko. Ayaw na ayaw kung umiiyak ka dahil lang sa walang kwentang dahilan. Napangiti si Faith at hinalikan sa pisngi si Marco. Okay lang, mahal. Hindi ko kailangan maging komportable sa kanya. Ang kailangan ko lang, maging civil. Pagkatapos ng ilang minutong lambingan ng mag-asawa, napagdesisyonan na nilang bumaba. Naging matiwasay naman ang kanilang agahan dahil sila lang mag-asawa at si Don Castro ang nasa hapagkainan. Ingat ka. Mamaya dadaan ako sa opisina mo para dalhan ka ng lunch, okay? Napangiti naman si Marco at hinalikan sa noo si Faith. Noted po, Mrs. Rosales. Muling hinalikan ni Marco sa labi si Faith bago tuluyang umalis.
Habang si Faith naman ay nakangiting kumaway sa papalayong sasakyan ng asawa dahil alam niyang nakatingin pa rin sa side mirror si Marco. Pagkapasok ni Faith sa mansyon, dumiretso siya agad sa kusina. "Magandang umaga, Ma'am Faith!" Bati ng mga katulong at ng dalawang chef. Nakaramdam tuloy ng hiya si Faith. "Nako, halos po magdadalawang taon na po kaming kasal ni Marco. Hindi pa rin kayo tumitigil dyan sa kakamang Faith nyo sa akin. Faith na lang po. Ako lang naman po ito eh." Natawa si Lola Hana, ang pinakamatandang katulong. "Nako iha, pasensya ka na talaga. Nasanay na kami dahil kay Doña Demilia. Nga pala, ano ang pasya mo rito? Nagugutom ka na ba? Gusto mo ba ng matamis?" Hindi na po. Kakatapos ko lang pong kumain." Akala kasi ni Lola, gutom ka dahil feeling niya buntis ka ate. Natatawang pahayag ni Celine, ang apo ni Lola Hana. Nararamdaman ni Faith na umiinit ang kanyang pisngi. Marami na sa kasambahay dito ang nag-e-expect na buntis siya. Ngunit sa katunayan, hindi talaga siya mabubuntis dahil umiinom siya ng pills. Napagkasunduan nilang mag-asawa na hindi muna mag-aanak. "Wala bang laman yan, iha? Abay, namimiss ko na ang mag-alaga ng bata." "Darating din po tayo dyan, Lola." Nakangiting sagot ni Faith at lumapit sa dalawang chef na sina Chef Mark at Chef Ashley. "Magluluto po sana ako para sa lunch ni Marco. Pwede po ba? Hindi naman po kayo magluluto sa ngayon, di ba po? Hihiramin ko sana ang kusina." Okay lang yun, basta ikaw." Pabirong kumindat pa si Chef Ashley. "The kitchen is yours. Kakain din muna kami ng agahan." Saad ni Chef Mark bago bumaling kay Chef Ashley. "Hoy pangit, kain na tayo." Napailing si Faith nang nagbabangayan na naman ang dalawang chef. Sa kalagitnaan ng kanilang pagluluto ay napansin niyang natahimik ang paligid. "Aww!" May pumalakpak kaya napaangat ng tingin si Faith at nakitang si Sarah ito. "Bagay sa'yo. Bagay sa'yo ang maging kusinera." "Ma'am, magandang umaga." "Yes, good morning. Pwede bang umalis muna kayong lahat? Yung kami lang munang dalawa ni Faith. May pag-uusapan lang kaming dalawa." Napatingin si Lola Hana kay Faith, tila nang hihingi ng permiso. Tumango naman si Faith bilang tugon. "Sige na po. Iwan niyo po muna kami at magpahinga muna kayo." Nagsilabasan na nga ang lahat. I get it. Maganda ka naman. Pero mas maganda ako." Panimula ni Sarah at dahan-dahang naglakad papalapit kay Faith. "Hindi ko lang talaga alam kung ano ang nakita sa'yo ni Marco. You are a low-class girl. Kung ipagtabi ka sa kanya, parang katulong ka niya. Kaya nga napagkamalan pa kitang PA niya eh." Hindi nagsalita si Faith at nagpatuloy lamang sa pagluluto. "Alam mo, marami na kaming pinagdaanan ni Marco. Naging magkasintahan kami noong nasa arranged marriage kaming dalawa. Dati, yun na nga. Dati lang yun. Kung ano man ang meron kayo noon, ay dati yun. Past tense." Palabang tinitigan niya si Sarah. "Ako na ang kasalukuyan niya ngayon. Ako ang asawa niya. Ikaw, ex ka lang." Natigilan si Sarah, ngunit kalaunan humalakhak ito. Wow! Wow naman! Alam mo, Mrs., ang asawa, naaagaw yan. Sige lang, hindi ako matatakot sa mga salita mo, Sarah. Galit na binagsak ni Sarah ang kamay niya sa kitchen counter.
Just watch! Aagawin ko sa'yo si Marco. Dahil una pa lang, nangako na siya sa akin. Naging paepal ka lang. Padabog na umalis si Sarah at naiwan si Faith na nakatulala. Maya-maya lang, Love, nasan ka na? malambing na tanong ni Marco sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang telepono ni Faith, kaya't narinig ito ni Manong Chris, ang driver. Malapit na po, mister. Baka nagugutom ka na, Hindi, love. Namimiss lang kita. Kailangan ko na ng yakap mo. Parehong natawa sina Manong Chris at Faith. Nako, ma'am. Pasabi kay sir, mga 3 minuto pa tayo bago makarating. Baka sa susunod, bibili na siya ng sasakyan na lumilipad para iwas traffic. Paberong saad ni Manong Chris na narinig naman ni Marco. Salamat sa ideya, Manong. Maghahanap ako ng ganyang sasakyan. Napairap si Faith sa pagsabay ni Marco. Puro ka talaga kalokohan, no? Maghintay ka lang dyan, kamahalan. Darating din po ako. Saad niya sa kainoff ang loudspeaker, sa kanilapit sa tenga ang cellphone. Opo, Mrs. I love you. I love you too, mister ko. Pagkapasok ni Faith sa loob ng office ni Marco, nagulat siya nang makita si Sarah sa loob. Ngunit hindi pa siya napapansin ng dalawa dahil hindi pa niya gaanong nabubuksan ang pinto. Come on, Marco. Alam kong ginawa mo lang panakipbutas yang si Faith. Alam kong pinakasalan mo lang siya dahil naging bitter ka. Dahil mas inuna ko ang pagiging model kesa sa'yo. Are you out of your mind, Sarah? Matagal na tayong tapos. Mahal ko si Faith, kaya ako siya pinakasalan. Hindi dahil para gawing panakipbutas lang. Nakita ko kung paano mo ko tinitigan, Marco. Alam kong ako pa rin. Lumapit si Sarah sa kanya, ngunit itinulak ito ni Marco. Napaawang ang mga labi ni Faith dahil sa nakita. Sinubukang halikan ni Sarah si Marco. Kung wala kang respeto sa akin at sa asawa ko, kahit sarili mo na lang respetuhin mo. Wala akong pake. Ano ba kasing nakita mo sa kanya? Hindi naman siya kagandahan. Walang natapos sa buhay. Walang trabaho. In short, talunan. Baka naman ginayuma ka niya. Kasi hindi naman ganyan ang type mo. Ang gusto mo sa babae, maganda, matalino, at may tinapos sa buhay. Kaya ako nagsikap sa pagiging model, di ba? Para sa'yo. Hindi na malaya ni Faith na nagsilabasan na pala ang mga luha sa kanyang mata. Hindi niya na kaya pang marinig ang pag-uusap nila, kaya umalis siya at pumunta sa pinakamalapit na comfort room. Ilang minuto niyang pinakalma ang sarili bago bumalik sa opisina ni Marco na parabang walang nangyari. Sumilay ang masayang ngiti sa labi ng lalaki at niyakap ang asawa sabay halik sa labi. I miss you po, Mrs. Paglalambing nito, Akala ko ba 30 minutes lang kayo? Sumobra yata ng 10 minutes hinaplos ni Faith ang buhok ni Marco. Pasensya ka na. May dinaanan lang ako saglit. Saad niya sa kahumiwalay sa yakap. Sumapit ang gabi at matiwasay na nakatulog ang mag-asawa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, nagising si Faith. Kumulot ang kanyang noo nang nakitang wala si Marco sa kama. Bumangon siya at hinanap ang asawa. Naabutan niya ito sa may kusina. Nakayapos ang mga braso sa bewang ni Sarah. Lalapitan na sana yon ni Faith nang biglang may humawak sa kanyang balikat at bumulong sa kanyang tenga. Pagmasdan mong mabuti kung gaano kaganda tingnan ng anak ko kasama ang babaeng may naabot sa buhay. Si Sarah ang karapat-dapat sa anak ko, Faith. Si Sarah ay nakapagtapos, modelo at may negosyo. Ikaw, anong kaya mo, ha? Walang-wala ka kumpara kay Sarah.
Alam mo, ang swerte mo talaga dahil binihisan ka ng anak ko at pinagmukhang tao. Masyado kang pabigat. Kahit ngayon ay umaasa ka sa anak ko. Ano pa nga ba? Wala ka namang pinag-aralan, kaya hindi mo kayang magtrabaho. Humigpit ang pagkakahawak ni Doña Demilia sa braso ni Faith. Mahinang napahikbi si Faith. Tama na po, Mama. Huwag mo akong tawaging Mama, Iha. Wala akong daughter-in-law na basura. Napakapit si Faith at pinagmasdan muli sila Sarah. Umamba ng halik si Sarah kay Marco ngunit malakas itong itinulak ni Marco. Sa parehong oras ay doon din siya nahagip ng mga mata ni Marco. Faith! Lumapit si Marco at itinulak si Doña Demilia. Ano na naman ba ito, Ma? Tinutulungan lang kitang tahakin ang tamang landas, Marco. Nahihibang ka na ba? Hindi siya nararapat sa'yo, Marco! Napasabunot ng buhok si Faith at tinahak ang daan palabas ng mansyon. Kahit umuulan, lumabas pa rin siya. Kaagad naman siyang hinabol ng asawa at kinulong sa bisig. Marco, ayoko na. Pagod na ako, Marco. Buong lakas na umalis si Faith sa bisig ni Marco. Mahal, huwag naman ganito, please. Papaalisin ko si Sarah. Aalis tayo sa mansyon na to. Bahala na ang mga plano natin. Bahala na ang gastusin. Umiiyak na rin si Marco. Marco, mahal na mahal kita. Kahit anong sabihin ng iba, iniinda ko. Ganoon kita kamahal, Marco. Pero kasi, ang sakit-sakit pala na marinig ng paulit-ulit na hindi ako nararapat sa'yo. Wala akong kwenta. Ang sakit magmahal ng katulad mo na malayo ang estado sa buhay. Siguro nga, tama si Donya. Para akong dumi sa buo mong pagkatao, Marco. Niyakap siya ni Marco. Ayokong magmahal ng puno ng insecurities, Marco. Ayokong mahalin ka ng may iniindang sakit. Kaya ayoko na. Humiwalay sa yakap si Faith at dahan-dahang umatras. Doc Chavez? Napabalik si Faith sa kanyang sarili. Sorry Doc Colin. Ano nga ulit yun? Tanong ni Faith kay Doc Gerald Colin, ang katrabaho niyang doktor na Filipino rin. Mahinang natawa si Gerald. Ang sinasabi ko, kung sasali ka ba sa medical mission sa Pilipinas next week, alam mo na, libre ring uuwi sa bansang sinilangan natin. Natigilan si Faith. 10 taon na simula nang iniwan niya ang buhay niya bilang asawa ni Marco Rosales. Ano kasi, Doc? Pag-iisipan ko muna. Sige, no prob. Sabay tayo mag-lunch? Of course. Sagot niya dahil nasanay na rin siya. Pagka-uwi niya sa bahay, binati siya ng babaeng naka-wheelchair. Welcome home, Iha. How are you? I'm fine, Mama. Ngumiti si Faith at hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. 9 years ago ay nagkita sila ng ina niyang muli. Nagtatrabaho siya bilang isang janitress sa isang island resort noon. Una, galit na galit siya dahil iniwan siya nito. Pero kalaunan, naliwanagan din siya sa desisyon ng kanyang ina. I'm fine, pero sa itsura mo mukhang hindi ka maayos. Napakunot ang kanyang ina na si Hope Wilson Chavez. Ang ginaw kasi sa labas, nakalimutan kong i-check ang weather forecast kanina. O siya, magbihis ka na para makapagpahinga ka. Ikaw din, Ma. Sabi ko naman sa'yo hindi mo kailangan hintayin ako.
Alam mo namang nagtitreatment ka pa rin sa patella tracking disorder mo. May sakit ang ina ni Faith, kaya hindi ito makalakad ng maayos. Ang patella tracking disorder ay isang sakit na na-dislocate ang buto sa tuhod. Hinawakan ni Hope ang kamay ng anak. Okay lang ako, anak. Nariyan naman sina Maricel. Sinasamahan nila ako. Saka gusto kong hinihintay kita. Ang tigas din talaga ng ulo mo, ma. Oo, nagmana ka nga sa akin eh. Sa sobrang tigas ng ulo mo, binabaliwala mo na ang puso mo. Hanggang kailan mo ba kasi ikukulong ang sarili mo sa nakaraan, anak? Doon natigilan si Faith, isang simpleng tanong na kahihirap-hirap sagutin. Arigato. Pasasalamat ni Faith sa wikang Japanese. Ilang taon na siyang naninirahan sa Japan, kaya't nasanay na siya at kabisado na niya ang kanilang wika. Oh, naks naman, te. Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Expert ka na sa lengguwahe nila. Saad ni Natalie. Bumisita si Natalie sa bansang Japan dahil sa trabaho nito. Siyempre, kung dito ka na nakatira, talagang masasanay ka. So maiba tayo. Sasali ka na ba sa medical mission sa Pinas? Or no? Malalim na napabuntong hininga si Faith. Yun na nga, hindi ko pa alam. Parang sirang plaka ka naman, bes! Pagkakataon mo na itong umuwi, oh. Hindi ka ba nagigilty sa pag-iwan mo kay Marco? Pagkakataon mo na ito para humingi ng tawad at magkaroon ng peace of mind. Natalie, ipapakasal na siya kay Sarah. So? Hihingi ka lang ng tawad, bes. Hindi mo naman aagawin si Marco. Kahit sa'yo naman talaga siya. Hindi pa napapawalang bisa ang kasal niyo, hindi ba? Mahal ko siya. Pero hindi kaya ng pagmamahal niya ang protektahan ng puso kong naghihirap na sa kamay ng kanyang ina. Siguro nga, panahon na. Hindi ko naman maibabalik ang desisyon ko. Pero siguro, pwede ko pa itong maayos. Ha? Maayos? You mean maghahabol ka sa lalaking ikakasal na sa iba? Hindi. Uuwi ako. Para ipawalang bisa ang kasal namin. 3 years na sila ng fiancé niya, di ba? Paniguradong dahil kasal kami, kaya hindi pa sila na ikakasal. Ma, kamusta ka dyan? Umiinom ka po ba ng gamot niyo? Tanong ni Faith sa kanyang ina. Kasalukuyan silang nagbe-video call. Yes po, doktora. Hindi ko po yun nakakalimutan. Napailing naman si Faith at natawa na rin. Ate Maricel, kumakain po ba si Mama ng maayos? Wala po ba siyang iniindang sakit? Tanong ni Faith sa private nurse ng kanyang ina. Nako iha, walang problema dito. Your mom is recovering. May appointment nga pala kami mamaya kay Doc Down. Follow-up check-up ni Ma'am Hope para na rin makita ni Doc ang progress niya. Sagot ni Maricel na ikinangiti ni Faith. Akmang magsasalita pa sana si Faith nang biglang dumating si Nurse Ja na hingal. Doktora, emergency po. Pinapatawag kayo ni Doc Mark. May sinugod po sa emergency room. Hindi na pinatapos ni Faith si Nurse Ja at dali-dali nang tumakbo patungo sa ER. Kasunod nito ang magkakasunod na announcement. Requesting Dr. Faith Rose Chavez, please come to the ER right away. Again, requesting Dr. Faith Rose Chavez. Hindi na pinakinggan ni Faith ang announcement dahil nag-focus na lang siya sa pagtakbo. Doc Mark, what's the patient status? Agad niyang tanong kay Doc Mark. Ang nakilala niyang neurologist noong nakaraang linggo. Halos magdadalawang linggo pa lamang siya sa Pilipinas. Kakatapos lang niyang i-brain scan. The patient is currently having brain hemorrhage. According sa nagdala, naglalaro lang daw ng chess ang pasyente
Tapos bigla na lang daw itong namimilipit na sa sakit. Kaagad na lumapit si Faith sa pasyente at natigilan nang makitang si Don Castro ito. "Prepare the operating room! ASAP!" Maotoridad niyang sigaw. "This is not happening! Siya ang gumamot sa asawa ko!" Nag-hysterikal na si Doña Demilia. Ma'am, with all due respect, si Doktora Chavez ay isang mahusay na doktor. At si doktora lang din po ang available na neurosurgeon kanina. "No, ayoko sa kanya! Refer my husband to another neurosurgeon!" Galit na pahayag ni Doña Demilia. Napalingon naman si Doc Mark kay Faith at walang magawa si Faith kundi ang tumango. Aalis na sana si Faith nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang pinakamamahal niyang lalaki. "Diyos mio, iho! Mabuti naman at nakarating ka!" Niyakap ni Doña Demilia si Marco na ngayon nakatuon lang ang mga mata kay Faith. Saglit na natigilan si Faith dahil tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Hindi niya matukoy kung ano ba talaga ang nararamdaman niya. Naghahalo ang kanyang emosyon. What happened? Good morning, Sir Rosales. My neurosurgeon just operated your father. Nagka-brain hemorrhage siya kanina nung sinugod siya sa ospital. We will run some tests. And sa ngayon, ang masasabi ko lang ay nasa stable ng kalagayan ng iyong ama. May neurosurgeon? Natigilan ang lahat sa kakaibang tanong ni Marco. Mabuti na lamang at professional si Doc Mark. Yes sir. She is my neurosurgeon. Or in other words, ang aking kasama sa paggagamot ng iyong ama. I'm Dr. Faith Rose Chavez. Ako po ang nag-opera sa inyong ama kanina. He's stable for now, pero hindi tayo dapat makampante. May rason kung bakit nagka-brain hemorrhage siya. Ang kailangan lang po namin ay permiso nyo para kunan ng mga test ang pasyente. Ngunit kung talagang ninanais ni Mrs. Rosales na i-refer sa ibang neurosurgeon ang pasyente, meron akong mere-rekomenda. Yes, kahit sino, basta huwag lang ikaw. Mama, sir, hindi naman po sa nangihimasok ako sa inyo Pero isa sa magaling na neurosurgeon, si Doktora Chavez. Di hamak na nalampasan niya na ang ilang critical na sakit. Para saan pang paghahanap ng ibang neurosurgeon kung nasa harap niyo na ang masasabi kong napakagaling sa larangan ng medisina? Napabuntong hininga si Faith. Base sa mga salita ni Doc Mark, mukhang ito ang nainsulto sa mga salita ni Doña Demilia. Hindi na kailangan. Pagpasensyahan niyo na po si Mama. May katandaan na. I'm just sure she is worried of her husband. Kung sinong sa tingin niyong makakatulong sa ama ko, kunin niyo. Saad ni Marco sa kabumaling kay Faith. Nakipagsukatan naman ang tingin si Faith kay Marco. Nasasabik siyang pagmasdan ang mukhang lagi niyang napagmamasdan noon. Pero ngayon ay tila limitado na lamang ang kanyang oras. Sa huli, sabay nang lumabas ng kwarto sina Faith at Mark. Ang weird naman ng asawa niya. Kilala mo ba sila, Faith? Tanong ni Mark habang naglalakad sila sa hallway. Konektado ako sa kanila. Dati. Mukhang malalim yan. Hindi ko na tatanungin pa. Inakbayan niya si Faith. Ano, lunch na lang tayo? Paniguradong hindi mo natapos ang pagkain mo kanina. Sige ba? Basta libre mo Wow, libre. Wala ka bang pera, doktora? Oo. Baguhan pa kaya ako? Wala pang tseke ang napupunta sa akin. Dating magkaklase sina Faith at Mark noong high school, kaya hindi na sila nagkakailangan. Hindi tumuloy si Faith sa medical mission, kundi nag-resign siya sa pinagtatrabahuan niya sa Japan at piniling magtrabaho muna sa Pilipinas. Babalik din siya pagkatapos ng annulment.
Doktora Chavez, ha? Halos mapatalon sa gulat si Faith nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Kaagad niyang nilingon kung sino ito at nakita niya si Marco. Nakasandal ito sa sariling sasakyan. Napakagat ng labi si Faith dahil hindi man lang niya napansin na may iba rin palang tao sa parking lot. Tumuwid ng tayo si Faith. "Good evening, Mr. Rosales." Good evening. Gusto kong malaman kung ano ba talagang sakit ni Papa. "I'm sorry, pero napagkasunduan namin ni Doc Mark na sabay naming sasabihin ng final analyzation sa sakit ni Don Castro. At saka, off-duty ko na po, sir. Hindi dapat pinag-uusapan ang tungkol sa trinatrabaho ko sa oras na wala ako sa ospital. My patient's record is confidential." Confidential? Anak ako ng pasyente mo. "Tama ka, pero wala po tayo sa tamang lugar para pag-usapan ng ganyang bagay." Then let's have dinner. Doon natin pag-usapan ang tungkol kay Papa. "Excuse me?" Formal dinner, Doktora Chavez. Gusto kong maging handa sa kung ano mang sakit ni Papa. Alam kong mag-hysterical na naman si Mama nito. Kaya mas mabuti pang may handa ako ng sarili ko. Napatango si Faith at bahagyang ngumiti. Akala niya may iba pang rason sa pag-aaya ni Marco ng dinner. Umasa naman siya. "I'm sorry po, sir, pero Doc Mark and I agreed to announce it together. Bukas sa bukas, lalabas na rin ang resulta ng mga test ni Don Castro. At isa rin yun sa hinihintay namin." "Iyon lang po ba? I have to leave. Kailangan ko nang magpahinga." Mapaklang natawa si Marco. Gaano ka ba katagal magpahinga? "Marco, look, pareho tayong pagod ngayon. Ipagpahinga muna natin to. Bukas pag-uusapan natin ang dapat pag-usapan." Seryosong sagot ni Faith dahil desidido na siya na piliin ang tama kaysa sa sariling kagustuhan. Magkikita ba tayo bukas? Magdi-dinner ba tayo? Saan mo gusto? Magkakasunod niyang tanong at humakbang palapit kay Faith. "May surgery ako bukas ng umaga. Mga bandang hapon ang roaming ko sa mga pasyente ko. Pagkatapos nun, magkita tayo." Bahagya pa siyang napakagat ng labi dahil hindi nakakaligtas sa kanyang mga mata ang labi ni Marco. Tila namimiss niyang halikan ang kanyang asawa. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. Can I have your number then? Tumango si Faith at binuksan ang bag sa kakumuha ng kanyang calling card sa kanilahad kay Marco. Kunot noong tiningnan ito ni Marco. Calling card? Really, Faith? Ano ako? Kasosyo mo? "Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa papa mo, sir. So technically, parang business pa rin yun." Kilalang-kilala ni Faith si Marco. Sa galawan at salita nito, halatang may iba pa itong pinapahiwatig. Ngunit ayaw niyang umasa. Kasalanan niya kung bakit natapos ang kanilang pagmamahalan. Kahit hindi niya ginusto, kasalanan pa rin niya. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa lahat. Ayoko ng calling card mong yan. Ibigay mo sa akin ang personal mong number. Gusto ko yung nasa cellphone ko. Ayoko maghintay, Faith. Malamig na saad ni Marco. Palihim na napalunok si Faith at inilahad ang kamay. "Akin ang cellphone mo. Ako nang maglalagay." Walang pagdadalawang isip na binigay ni Marco ang kanyang cellphone. Tahimik lamang niyang pinagmamasdan ang babae na nagtatype sa kanyang cellphone. Marami ang nagbago sa itsura ni Faith mula sa pananamit at marunong na itong mag-makeup ngayon. Ngunit kahit saang banda tingnan, nananaig pa rin ang kagandahan nito. Ang kagandahan na parehong kinasusuklaman at namimiss ni Marco. "Here, ite-text kita pagkatapos ng trabaho ko." Isinauli ni Faith ang telepono saka pumasok na sa loob ng kanyang sasakyan. Akmang isasara na niya ang pinto nang biglang magsalita si Marco. Faith, we both know na hindi lang naman tungkol kay Papa ang pag-uusapan natin bukas, diba?
Alam ko. Hindi ako bobo, Marco. Lalong-lalo ka na. Alam mong araw-araw may update kami mga doktor. Nagbibigay ng updates sa pasyente kung kinakailangan. Kung gusto mong malaman, alam kong kaya mong maghintay. Pero huwag kang mag-alala. Nais rin kitang makausap. Tumango si Marco at nag-iwas ng tingin. Napangisi si Faith dahil alam niyang nahihiya ito. Kilalang-kilala niya kung paanong magpalusot si Marco. May brain tumor si Don Castro. Ang nakakatakot sa kanyang sakit ay ang puwesto ng tumor. Masyadong delikado. Kaya't napagdesisyonan ni na Faith at Mark na gumawa muna ng maayos na plano para maiwasan ang posibleng pagkamatay ng pasyente. May appointment po ba kayo kay Sir, ma'am? Tanong ng sekretarya ni Marco. Ngayon ay nasa kumpanya si Faith ni na Marco upang kausapin ito, pero hindi alam ni Marco na pupunta siya. I'm sorry, wala eh. Kakaiba kasi ang titig ng sekretarya sa kanya na para bang iniisip na nahihibang siya o ano, kaya't nag-iwas siya rito ng tingin. Ano po bang sadya niyo sa kanya? May personal kaming pag-uusapan. Pasabi na lang na ako ang doktor na hinihintay niya. Okay po, ma'am. May I know your name, ma'am? Faith Rose Chavez. Ngumiti pabalik ang sekretarya nang ngumiti siya at saglit na nag-type sa keyboard ng computer saka bumaling kay Faith. Okay na po, ma'am. Pwede na po kayong pumasok. Thank you po. Pagkapasok ni Faith sa opisina ni Marco, kaagad na tumayo ang lalaki para sana lapitan siya, ngunit pinigilan siya ni Faith gamit ang kamay. Umupo ka, Mr. Rosales. Mahinahong saad ni Faith. Hindi mo ako business partner para formal mong batiin. Umupo naman si Marco at itinuro ang upuan na nasa kanyang harapan. Have a seat, Faith. Walang paligoy-ligoy na umupo si Faith sa kanilagay sa lamesa ni Marco ang isang envelope. Kaagad namang nagtaka ang lalaki. Ano ito? Para saan to? Annulment papers. Tiningnan ni Marco si Faith na ngayon ay seryosong nakikipagsukatan ng tingin sa kanya. I think alam nating pareho na kung ano man ang meron tayo noon, matagal nang tapos. You moved on. I move on. Tapos na. Kaya wala na tayong rason pa para itali ang ating mga sarili. Tanging mga papel na lang ang nag-uugnay sa atin. So why not end this, right? Pirmahan mo na lang ang annulment papers at ako nang bahalang umasikaso. Mukha lang kalmado si Faith pero labis na niyang hinahawakan ang hibla ng kanyang skirt dahil sa sobrang emosyon na kanyang nararamdaman. Annulment? Bakit, ha? Magpapakasal na ba kayo ng Doc Mark mo? Excuse me? Bakit naman siya nadadamay rito? Annulment ang pinag-uusapan natin dito, Marco. Kaya pwede ba? Huwag mandamay ng iba. You move on? Talaga? Humalakhak si Marco. Tila nakaramdam naman ng matinding inis si Faith at sinagot si Marco ng, ano ba ang pinuputok ng budhi mo, Mr. Rosales? Di ba tama naman ako? You move on, katulad ko. Kaya tama lang na ipawalang bisa na natin ang kasal natin. At hindi kami magpapakasal ni Doc Mark. Baka kayo ni Sarah, siguro. Oo. You guys are engaged. For what? Ilang taon na ba? Imbes na sagutin ni Marco si Faith, tumayo ito at lumapit sa kanya. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang muka kay Faith. Hindi ko alam na chismosa ka pala, doktora. Ang dami mo naman yatang nalalaman. Inilapit ni Faith ang kanyang dalawang kamay sa dibdib ni Marco. Saka ito itinulak, ngunit hindi man lang ito nakaapekto sa posisyon ng lalaki. Lumayo ka. Be professional, Marco. Huwag kang ganito umakto dahil ang sagwa natin, lalo na't engaged ka na sa iba.
Hindi alam ni Faith kung pati siya ay nasasaktan sa sarili niyang mga salita. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. May asawa ako, doktora. Oo, alam ko yun. Talaga? Sino? Ako. Utal niyang sagot dahil hindi niya nakaya pa ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa. Napangisi si Marco at tumango. Ang talino mo, doktora. Napakagat ng labi si Faith at buong lakas na itinulak si Marco. Asawa mo nga ako. Pero sa papel na lang, hindi sa puso, hindi sa katawan, at hindi sa isipan. Kaya pwede ba? Huwag na natin tong patagalin pa. Pirmahan mo na lang yan. Dahil alam kong ayaw mo na rin naman sa kasal na meron tayo. Alam kong galit ka sa akin. Hanggang ngayon, may mga bagay talagang hindi nagbabago sa'yo. Ano? Pwede ba? Umayos ka. Ayoko ng simpleng annulment, doktora. Gusto ko maging successful ang pagpapagaling ni Papa. Pag napagtagumpayan mong mapagamot ang papa ko, ay doon ko na pag-iisipan kung ibibigay ko ba ang gusto mo. Ano to? Kabayaran sa pag-iwan ko sa'yo noon? Kung yan ang gusto mong isipin, doktora. Doktora! It's great to see you! Napangiti si Faith nang makita ang isa sa naging pasyente niya noon. Nasa simbahan siya ngayon kaya napakagandang timing na muli silang nagkita. Mrs. Morgades, masaya akong muli kang makita. Healthier than ever. Nakipagyakapan si Faith kay Mrs. Morgades. Oo nga, Doc. After mawala ng brain tumor ko, ay naging mas maingat na ako sa katawan ko. At heto ako ngayon. Mas naging healthy. That's good to know. I-maintain mo lang yan. Nag-glow ka na nga ngayon eh. Napahalakhak naman si Mrs. Morgades. Naku, ito talaga si Doktora, palabiro. Oh, siya Doktora, mauuna na po ako. Magsisimula na ang third mass. Sayang hindi kita masabayan dahil kakatapos ko lang ding magsimba. No worries po. Mag-ingat ka. I wish you well. Matamis na ngumiti si Faith. Matapos ang maliit na usapan sa kanyang dating pasyente, pumasok na siya sa loob ng simbahan. Magaan ang kanyang kalooban tuwing nasa simbahan. Malaki ang utang na loob niya sa Diyos, sa lahat ng gabay at biyayang binigay nito sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagdarasal ni Faith, nagulat siya nang mahagip ng kanyang mata si Marco sa kanyang gilid. Excuse me? Mahinang tanong niya kahit gulat pa rin siya. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Marco. Oh, andito ka rin pala. Happy Sunday, doktora. Napaiwas ang tingin si Faith at palihim na napabuntong hininga. Hindi na lamang siya nakipag-asaran kay Marco dahil nasa simbahan sila. Kaya pagkatapos ng simba, parang sinuklaban na ng lupa si Faith dahil kahit saan siya magpunta, nahahagip ng kanyang mata si Marco. Ilan po, ma'am? Tanong ng nagtitinda ng kandila. 4 po. Matapos magbayad ni Faith, dumiretso na siya sa gilid ng parte ng simbahan upang sindihan ang 4 na kandila. Ginagaya mo ba ako, doktora? Halos mapatalon si Faith nang may nagsalita sa kanyang gilid. Na naman? Bakit nandito ka? Ay bawal ba? Wala namang nakalagay na bawal ako dito ah. Lumingon si Marco sa kaliwa at kanan na tila may hinahanap. Napakagat ng labi si Faith. Sinusubukan talaga siya ng panahon. Have a great Sunday, Mr. Rosales. Formal niyang saad at lumayo ng kaunti kay Marco. Sinindihan niya ang 4 na kandila saka pumikit para magdasal. Pagkadilat niya ay kasabay ng pagsalita ni Marco. 4 na kandila pa rin. Let me guess. For guidance, protection,
good health and blessings. May mga ibang bagay talagang hindi nagbabago sa'yo. Naalala mo pa pala. Wala sa sariling tanong niya habang nakatitig sa mga kandila. Pagdating sa'yo, wala akong ni isang makalimutan. Marco, I miss you. ano? Bakit? Hindi ba kita pwedeng mamiss? Siguro pwede naman. Umiwas ng tingin si Faith. Pero sa susunod, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Hindi magandang pakinggan lalo na at engaged ka na sa ibang babae. Humalakhak si Marco na tila nakakatawa ang sinabi ni Faith. Masyado ka yatang utu-uto, doktora. Parang hindi mo naman ako kilala. Napairap si Faith at nagsimula ng maglakad paalis. Kaagad namang sumunod si Marco. May lakad ka ba ngayon? Tanong nito habang naglalakad sila. Excuse me? Close ba kita? Napangisi si Marco at hinapit sa bewang si Faith. Ito ba? Close na ba ito? Napaawang ang mga labi ni Faith at saglit na natigilan. Nang nakabalik sa sarili, kaagad din niyang itinulak si Marco. Pwede ba, Marco? Huwag kang ganyan. Nasa simbahan tayo at baka may makakita. Baka pagbintangan pa ako ng Sara na yun na kabit mo ko. Paano kita magiging kabit? Kung asawa naman kita. Asawa mo lang ako sa papel, Marco. Akala mo lang yun, Faith. Hindi ka ma-engage ni Sara. Wala akong relasyon sa kahit na sinong babae. Nagulat si Faith sa revelasyon ni Marco. Dinedeny mo ba ang babae mo? Dinedeny ba kita? Otomatikong kinurot ni Faith sa bewang si Marco na ikinaaray naman nito. Mabuti na lamang nakalabas na sila ng simbahan. Si Sara kasi, hindi ako maniniwalang wala kayong relasyon. You guys were all over the news. Sumama ka sa akin at ikukwento ko sa'yo ang lahat ng nangyari mula nung umalis ka ng mansyon. Ano? Bakit ko pa kailangang sumama sa'yo? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang? Nagugutom ako, doktora. Let's have dinner. Hindi na pinasalita ni Marco si Faith dahil hinawakan na niya ang pulsuhan nito at hinila patungo sa kanyang sasakyan. Habang si Faith ay nalulutang ang utak sa mga nangyayari. Hindi kasama sa kanyang plano ang makipag-dinner sa asawa na dapat niyang hiwalayan. Pero hindi rin niya matanggi na gusto niyang malaman ang lahat ng nangyari. Palihim na napangiti si Faith nang dinala siya ni Marco sa mga street food. Takoyaki monster. Pangaasar niya kay Marco. Paano ba naman 3 order ng takoyaki ang binili? Guwapo naman ah. Kumindat pa ito kay Faith habang ngumunguya ng takoyaki. Maiba tayo, Marco. Paanong wala kayong relasyon ni Sara? Tanong naman nito habang ngumunguya ng kwek-kwek. Nakipagkasundo kami noon ni Mama. Nagalit ako sa'yo noon, Faith. Dahil pakiramdam ko, ang dali-dali lang sa'yo. Nabitawan ang relasyon natin. 3 buwan akong naging sunod-sunuran kay Mama. Sa mga gusto niya. I-date ko raw si Sara. Mag-dinner daw kami. Mag-mall. At marami pang iba. Iyon ang rason kung bakit ang daming news article tungkol sa amin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mabuti na lang talaga. Sumunod ako sa gusto ni Mama. Sa panghuling pangungusap ni Marco, natigilan si Faith. Tila sinaksak ang puso niya sa kaniyang narinig. Bakit? Dahil nalaman ko ang lahat ng kahayupang ginagawa niya sa'yo. Palihim na napalunok si Faith sa mga titig ni Marco. Ni hindi niya kaya ang magsalita. Halos magkasabay nilang inilagay sa dashboard ng sasakyan ang kanilang pagkain. Mukhang ito na ang simula ng kanilang masinsinang pag-uusap.
Bakit mo hindi sinabi sa akin na pisikal ka ng sinasaktan ni Mama? Ilang beses kitang tinanong, Faith, kung anong problema. Tuwing umuwi ako sa bahay na umiiyak ka, ang laging sagot mo lang, nag-away kayo ni Mama dahil sa pangliliit niya sa'yo. Humigpit ang pagkakahawak ni Marco sa manibela. Siraulo ko naman palang asawa dahil hindi man lang kita nagawang ipagtanggol kahit sa sarili kong pamilya. Oo, dahil sa akin hindi tayo umalis sa mansyon. Pero kung alam ko lang na ganoon kababoy kang tratuhin ni Mama, matagal na sana tayong umalis, Faith. Nangako tayo sa isa't isa, di ba? Na wala tayong ililihim. Kakampi mo ako sa lahat ng bagay. Pero bakit ganun? Bakit hindi mo sinabi sa akin kung paano kanya paglinisin ng mansyon? Ginawang tagalaban ng mabibigat na kortina, tagaluto. Hindi na natapos ni Marco nang sumigaw si Faith dahil hindi na niya mapigilan. Dahil ayokong masira ang relasyon mo sa pamilya mo, Marco. Kung aalis tayo sa mansyon na yon, mawawala ng parang bula ang mga pinaghirapan mo. Sa tingin mo ba ibibigay nila ang kumpanya sa'yo kapag sinuway mo sila? Kapag sumama ka sa akin sa kahirapan, imbes na umangat, hindi, Marco. Napasabunot ng buhok si Faith habang naguunahan na ang kanyang luha na tila may karera. Kasi kung paghuhugas, paglilinis, at paglalabang lang yan kakayanin ko. Kakayanin ko magtiis para lang maabot mo yung pinapangarap mo, Marco. Dahil ayoko matulad ka sa akin na walang napagtagumpayan sa buhay. Malakas na napamura si Marco at sinubukang hawakan si Faith, ngunit umiwas ito. Naiintindihan kita, Faith. Pero hindi yun tamang rason para tratuhin ka ng ganun. Asawa kita, hindi ka katulong. Tapos pag may hindi nagustuhan na si Mama sa pinagawa niya, sasampalin ka niya, sasabunutan at sasakalin ka niya. Lintik na yan, Faith. All this time, parang pinapatay ka na pala ng pamilya ko. Pero ako, puro trabaho lang inaatupag ko. Napakatarantado pakinggan. Sising-sisi ako sa sarili ko, Faith. Tinitigan niya si Faith na punong-puno ng kalungkutan ang mga mata. Dahil naging pabaya ako sa'yo. Wala akong kwentang asawa. Kaya alam mo ba, sabi ko sa sarili ko, kukunin ko ang kumpanya at hahanapin kita kahit maubos pa ang pera ko. Pero, hindi mo ako hinanap, Marco. Kasi, kung hinanap mo ako, sana magkasama na tayo mula noon. Ngayon, hinawakan ni Marco ang kamay ni Faith at maingat na hinahaplos ang pisngi. Hindi na umangal pa si Faith. Tanging ginawa niya ay ang damdamin ang haplos ni Marco. I found you, Faith. Nag-aaral ka para maging neurosurgeon. Doon ko nalaman na muli kayo nagkita ng mama mo. Pero bakit hindi ka nagpakita sa akin? Ha? Hinalikan niya sa noo si Faith. Dahil nakita akong mga malaya mong ngiti. Doon ko napagtanto na yun ang panahon na inaabot mo ang mga pangarap mo. Kaya sabi ko, makukontento muna akong pagmasdan ka sa malayo. Iniisip kong suportahan na lang muna kita mula sa malayo. Ayokong bigyan ka ng distractions dahil malapit mo nang makamit ang mga pangarap mo. Matamis na ngumiti si Marco. Kung ganon, ikaw ba ang nagpadala ng bulaklak sa akin noong graduation ko? Nagbabaka sakali niyang tanong dahil isa iyon sa mga bagay na milagro lamang niyang natatanggap noon. Kahit magpaimbestiga pa siya kung sino ay ang sagot, hindi matukoy ang nagbigay. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco. Maganda ba ang mga roses na yun, mahal ko? Mas napaiyak si Faith at niyakap ang lalaking kanyang napakamahal kahit anong rason pa ang gawin niya para i-deny ito.
Napakagat na lamang ng labi si Marco at kinandong ang asawa sa kaniyakap pabalik. Pilit niya itong pinapakalma sa pamamagitan ng paghalik sa buhok nito at paghaplos sa likod. Tahan na, mahal ko. Andito na ako. Maayos natin to. Okay? Malambing niyang saad at napangiti siya nang tumango-tango si Faith. Isa lang ang masasabi ngayon ni Marco at iyon ay, God bless us this Sunday. Are you ready, doktora? Tanong ni Doc Mark. Hopefully yes. Sagot naman ni Faith. Chin up. Nagmumukha kang tatata eh. Pabirong saad naman ni Doc Mark. Puro ka naman kalokohan. May pasyente tayong operahan, no? Hoy sis, fake news ka. Ikaw lang mag-oopera dito, no? Dinadamay mo pa ako dyan. Ngayon si Doc Mark naman ang umirap. Dahil wala sa mood si Faith na makipagbardagulan kay Mark, bumuntong hininga na lamang siya. Good luck, doktora. No, good luck to us, Doc. Libre mo pagkatapos, ha? Hirit na biro ni Doc Mark na ikinatango ni Faith. Maya-maya pa, nagsimula na ang operasyon. Inaamin ni Faith na may kaba siyang nararamdaman habang inaasikaso ang pagbukas ng utak ni Don Castro. Oo, operasyon na niya ngayon. May laging tinik na nakadiin sa dibdib ni Faith dahil iniisip niya kung paano pag hindi niya ito nailigtas. Siguradong hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. May iilan na ring namatay sa mga operasyon niya. Ilang beses na rin siyang lumuha dahil sa pagkamatay ng mga pasyente niya. Doktora siya ngunit hindi siya perpekto. Sa kalagitnaan ng operasyon, natigilan ang lahat. The patient is bleeding. Gustong magpanik ni Faith ngunit hindi niya magawa. Huminga siya ng malalim at binawasan muna ang dugo sa pamamagitan ng isang equipment sa kahinanap ang dahilan ng pagdurugo. The bleeding has stopped. Anunsyo ng isa sa operating nurse. Oh, hindi ba? Sabi sa'yo eh, magiging maayos na lang lahat. Masyado ka kasing overthinker, sis. Saad ni Doc Mark habang ngumunguya ng kwek-kwek. Dahil naging successful ang operasyon ni Don Castro, natupad na ang panglilibre ni Faith. Alam mo, syempre may side pa rin sa aking mga ngamba dahil hindi naman ako Diyos na kayang isalba ang kung sino. What if, di ba? What if? Umirap naman si Faith saka kumagat sa kanyang dynamite. Oo siya. Huwag na nating pag-usapan yan. Ang importante ngayon ay maayos na si Mr. Rosales. Salamat sa Diyos. Dahil kung wala siya, hindi ko magagawa yon. Manong, ilan na po ba ang nalamon nito? Baka humalugi na kayo ah. Natatawang tanong ni Faith sa tindero ng tusok-tusok. Napahalakhak ang Manong. Huwag kang mag-alala, ma'am. Bilang ko po bawat subo niyan. Uy, ang grabe kayo sa akin. 10 kwek-kwek pa lang kayo ang nakain ko. Saka 5 fishball at siomay. Pasensya ka na po. Hindi po kasi ito pinapakain sa kanila. Pagkatapos ng merienda nila ni Doc Mark, dumiretso na si Faith sa parking lot ng ospital. May usapan sila ngayon ni Marco na magkikita sila. Hanggang ngayon, patago pa rin ang kanilang pagkikita dahil baka malaman ni Doña Demilia. Hi, bati ni Faith. Good mood ah. Masaya ba ang date niyo ng neurologist mo? Sarkastikong tanong ni Marco na ikinatigil ni Faith. Date? Hindi kami nag-date, Marco. Malamig siyang tiningnan ni Marco. So, ano palang tawag mo sa babae at lalaki na kumakain sa labas? Habang naghihintay ako sa'yo dito, tumatawa ka sa iba. Tama ba yun, Faith? Marco, nilibre ko lang naman si Doc Mark dahil naging successful ang operasyon.
Matagal na naming kasunduan yon. Lumapit ang katawan ni Marco kay Faith at laking gulat na lamang ng babae nang kargahin siya ni Marco para makaupo sa kandungan nito. Marco, nasa public space tayo at sasakyan mo pa. Hindi niya kinakaya ang mga titig ng lalaki. Mukha bang importante sa akin yun, Faith? Mag-drive ka na at umuwi na tayo sa kondo ko. Doon tayo mag-uusap. Saad ni Faith at takmang tatayo na nang hinapit siya ni Marco sa bewang at walang pasabing hinalikan. Napapikit naman si Faith at hinalikan din pabalik si Mark. Nagsimula sa agresibo ang halik hanggang sa naging mapusok ito. Pareho silang hingal na hingal pagkatapos ng halik. Akin ka lang, Faith. Muli niyang hinalikan si Faith habang ang mga kamay nito ay inihahaplos niya na sa iba't ibang parte ng katawan ng asawa. Hindi maiwasan ni Faith ang makagawa ng ingay. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya dahil tila nagpaulila na siya sa mga haplos ni Marco. Hinalik-halikan ni Marco ang leeg ni Faith sa kabumulong. Alam na alam mong makasarili ako pagdating sa'yo, Faith. Dahil sa akin ka, sa tingin mo ba, hakayaan kitang makawala sa akin? Hindi, misis ko. Hindi ko hakayaan na mawala ka sa akin. Ang sa akin lang. Halos hindi na makahinga si Faith at napasinghap siya nang pinisil ni Marco ang natatakpan pang mga kabundukan niya. Naiintindihan mo ba, misis ko? Yes. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco, saka kinarga si Faith pabalik sa shotgun seat. Uuwi na tayo sa kondo mo dahil baka mahaba-habang usapan pa ang mangyari sa atin dito. Humalakhak pa si Marco na kinapula ng mga pisngi ni Faith. Ano ba? Mag-drive ka na nga lang. Sungit? Ano? Buntis ka na ba kaagad? Pangaasar ni Marco na ikinairap na naman ni Faith. Bumaling si Faith sa may bintana ng sasakyan at palihim na napangiti. Kinikilig yata siya. Napakuyom ang kamay ni Faith sa inis habang pinagmamasdan si Marco at Doktora Hermosa sa hospital canteen. Ang saya nilang tingnan at ang sakit sa mga mata ni Faith. Halos mag-iisang linggo na siyang hindi maayos na kinakausap ni Marco. Labis ang pagtataka ni Faith dahil okay naman sila noong may nangyari sa kanila sa kondo niya. Pakiramdam ni Faith, luluha na naman siyang muli, kaya't dali-dali siyang tumakbo pabalik sa klinik niya nang nabangga siya sa kung sino. Doktora Chavez? Nag-angat ng tingin si Faith at nakitang si Dr. Travis ito, isang pidya. Oh, bakit ka umiiyak, doktora? Kaagad na tumayo si Faith sa kapinunasan ang kanyang mga mata. Wala naman. Alam mo na, patient things. Naiintindihan ko, doktora. May mga panahon talaga na kahit tayo ay doktor, nagiging emosyonal din sa sitwasyon ng ating mga pasyente. Ngumiti si Faith kahit sa kaloob-looban niya. Gusto niyang mahiya. Hindi naman kasi iyon ang rason. Baka gusto mong sumama sa akin sa rooftop, doktora. May dala akong mga pagkain galing sa convenience store para makahinga ka rin. Nahihiyang pag-aaya ni Doc Travis. Sumang-ayon naman si Faith. Hindi na rin iba sa kanya si Doc Travis. Magandang panahon na rin ito para makalimutan ang kanyang nakita kanina. Pagkatapos ng rounds ni Faith sa kanyang mga inpatient, dumiretso na siya sa parking lot. Mag-aalauna na ng madaling araw, kaya wala nang masyadong maraming tao. Ay, kapagod. 5 oras ba naman sa OR?
Akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang sasakyan nang biglang may nagtakip sa kanyang baba at ilong kasabay ng pagdilim ng kanyang paningin. Marco? Gulat na tanong ni Faith nang si Marco ang una niyang nakita sa kanyang pagdilat. Ikaw ang puwersahang kumuha sa akin kanina? How could you? No, mahal. Please, kumalma ka. Hindi ako ang kumuha sa'yo. Naiiyak ng saad ni Marco. Ang tauhan yun ni Mama. Damn it. I almost lost you. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung matuloy ang plano ni Mama. Anong plano? Galit na ipinahayag ni Marco na ipinag-utos ng mama nito na patayin si Faith. Nanginginig pa ito habang nakakuyom ang kamay, galit na galit. Napatakip na lamang ng bibig si Faith at humagulgol. Ano bang kasalanan ko sa pamilya mo? Ako na nga ang umiiwas eh. Umalis na nga ako sa inyo. Bakit kailangan niya pa akong gambalain, ha? Hindi ko alam, mahal. Ang mabuti ligtas ka at hindi ako nahuli. Mabuti na lang talaga at sinundan kita sa parking lot. Dahil kung hindi, baka nawala ka na sa akin. Niyakap ni Faith ang humahagulgol na si Marco. Thank you. Paulit-ulit niyang bigkas habang hinahalikan sa noo si Marco. I love you so much, Faith. Please give me another chance. Bumalik ka na sa akin, mahal. Miss na kita. Maingat na hinaplos ni Marco ang pisngi ng asawa. I promise you, kahit sino pa yan, hindi ko hahayaan na masaktan ka. Kahit sino pa yan, lalabanan ko para sa relasyon natin. Walang kung sino man ang makakapaghiwalay sa ating muli. Kahit si Mama pa yan. I love you so much, Marco. Kahit ilang beses pa tayong ipaghiwalay ng tadhana, sa'yo pa rin ako babalik. Hinalikan ni Marco si Faith at habang sila ay naghahalikan, palihim niya ring ipinasok ang isang singsing sa daliri ni Faith. Dahil doon ay naitulak ni Faith si Marco. Mahal, ano to? Magpakasal tayo ulit, mahal ko. Ngayon sa simbahan na kung gusto mo. Lahat ng gusto mo para sa kasal natin, gawin natin. Dahil yun ang isa sa mga bagay na hindi ko na ibigay sa'yo noon. Ipinaglapit ni Marco ang kanilang mga noo sa kahinalikan sa labi si Faith. Magpapadala na sana si Faith sa lalim ng halik ni Marco nang bigla niyang naalala na nagsiselos nga pala siya. Teka lang, bakit pala kayo magkasama ni Doktora Hermosa sa kantin? Tanong ni Faith nang maputol ang kanilang halikan. Tumaas ang sulok ng labi ni Marco saka humalakhak. Tumaas ang sangkilay ni Faith. At talagang tumatawa ka pa? Kaagad na tumigil si Marco at niyakap siya. Mahal, pinsan ko si Doktora Hermosa sa side ni Mama. Napatango na lamang si Faith. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Marco. Hindi niya kilala ang mga ibang pinsan nito dahil ayaw niyang sumasama sa family reunion. Magpahinga ka na, mahal ko. After nito, haharapin natin ang lahat. Haharapin natin ng magkasama. Ngumiti si Marco. Ngumiti naman ding pabalik si Faith. Sa kahinalikan ang asawa. Tama, haharapin nila ng magkasama. Anak, you cannot do this to me! Mama mo ako! Dapat hindi mo ako ginaganito! Nagsisigaw na si Doña Demilia habang pinupusasan siya ng mga pulis. Anak mo rin ako. Kaya dapat, hindi mo rin ako ginaganito. Sa korte na lang tayo magkita. Mama. Hindi ako makapaniwala na ipagpapalit mo ako sa babaeng yan. Wala yang kwenta. Naging doktor lang. Ang yabang na. Pinoprotektahan lang kita, Marco.
Please, anak, gumising ka na. Huwag mo itong gawin sa akin. Gising na ako, ma. Gising na ako. Nung inutusan mo yung lalaking yun para patayin ang asawa ko. Galit na sigaw ni Marco. Niyakap ni Faith sa braso si Marco para pakalmahin. Tama na. Hayaan mo ang batas na magturo sa kanya ng leksyon. Minamanipula ka na ng babaeng yan! Donya, hindi ko minamanipula ang anak niyo. Sadyang nagmulat lang ang kanyang mga mata sa tunay mong kulay. Napakasama mong ina. Gusto mong pagtakpan ng kasiyahan ng iyong anak para lang sa sarili mong kapakanan? Akala ko noon ayaw mo sa akin dahil hindi ako nakapagtapos. Yun pala talagang ayaw mo sa akin dahil hindi ako mayaman. Wala kang makukuha sa akin. Wala kang nakikitang ginto na nakapatong sa ulo ko. Kaya ilang beses mo akong pinagbantaan, minaltrato sa pisikal at emosyonal na paraan para lang iwan ko ang anak mo at ipakasal siya kay Sarah dahil mayaman sila at mas yayaman din kayo. Hindi mo mahal ang anak mo, Donya. Sino ka para pagsabihan ako ng ganyan? Mahal ko ang anak ko! Sino ako? Ako ang asawa ng anak mo. Hindi mo siya mahal, Donya. Minamanipula mo ang anak mo na gawin ang lahat ng gusto mo para mas lumago ang buhay na meron ka. Baka nakakalimutan mo. Pareho lang tayo ng pinanggalingan. Mahirap ka rin bago mo pinakasalan si Don Castro. Makasarili ka, Donya. Huwag kang mag-alala, Donya Demilia. Ngayon may pera na ako. Galing sa pinaghirapan ko. Makakatulong ako sa anak mo. Kakayod kaming dalawa para sa magiging pamilya namin. Magiging sandalan namin ang isa't isa. Magiging malaya ang anak mo mula sa mga kamay mong marahas, Donya. Hindi na nagsalita pa si Donya Demilia. Napayuko na lamang. Parehong pinagmasdan ni na Marco at Faith ang mga pulis na papalayo kasama ang taong naging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Niyakap ni Marco si Faith mula sa likuran at hinaplos ang tiyan ni Faith na medyo lumalaki na. Halika na, mahal. Magpahinga na tayo. Baka mapano pa si baby. Malambing niyang hinalik-halikan ang leeg ng asawa. Napangiti naman si Faith sa kahinarap ang asawa. Okay po, mister ko. Pero gusto muna ni baby nang kumain ng ice cream saka saging na may ketchup. Napailing si Marco ngunit sinunod naman ang gusto ng asawa niya. Minsan talaga mahirap tanggihan ang paglilihi ng asawa niya, lalo na at first baby nila ito. Masayang pinagmamasdan ni Faith si Marco habang inaayos ang pagkain niya. Alam niyang naging mahina silang dalawa at masyadong maluwag ang kapit nila sa isa't isa. Pero sa pagkakataong ito, matatag na sila. At pangako nilang sa lahat ng bagay, magkakasama sila. Lalong-lalo na, meron na silang paparating na anghel. Magkakasunod na napalunok si Marco habang naririnig niya ang magkakasunod ding sigaw at iyak ni Faith. Mahal, konting tiis na lang. Pagpapakalma niya sa kasalukuyang nanganganak na asawa, mas humigpit ang hawak ni Faith sa kamay ni Marco. Kunting tiis mo, hindi ka na makakaulit sa aking lalaki ka. Rinig nilang natawa ang doktora. Lagot ka, Mr. Rosales. Pabirong saad ng doktora. Napakagat naman ng labi si Marco. Wala namang ganyanan, mahal. Breathe and push, Mrs. Rosales. Nakikita ko na ang ulo ng bata. Pahayag ng doktora na ikinahinga ni Marco. Kulang na lang mahimatay na si Marco sa nangyayari ngayon. Gusto niyang huwag masaktan ang asawa niya, ngunit kailangan yun para mailabas ang kanilang anak. Ilang ere pa ni Faith, narinig nila ang napakagandang iyak mula sa sanggol. Congratulations, Mr. and Mrs. Rosales! A healthy baby boy!
Nilingon ni Marco ang kanyang asawa para sana bumati, ngunit napawi ang kanyang ngiti nang biglang sumigaw pa ito. Dok, may isa pa yata. Okay, relax lang. Breath in and push. Pinagpapawisan na si Marco at nanginginig na ang kanyang mga paa sa nangyayari. Alam nilang hindi lamang isa ang kanilang anak dahil nasabi na ito ng doktor. Ngunit hindi nila alam kung ilan nga ba. Oh, a baby boy again! Isang junior ulit. Bulalas si Marco. Ilang minuto ay may sumunod muli. Another baby boy! Wow! Lord, pwede bang unti-unti na lang namin ni Mrs. ang pagbuo ng basketball team? Huwag namang isang bagsakan lang ngayon. Huwag naman po sanang 12 agad ang lumabas ngayon. Dahil sa maraming nararamdaman na emosyon si Marco, napapasabi siya ng mga bagay. Napahalakhak ang mga nurse at ang doktora. Isa na lang, Mrs. Rosales. Okay, inhale, exhale, push. Walang hiya ka, Marco. Nanghihinang saad ni Faith. Hinalikan sa noo ni Marco si Faith. Opo, Mrs. Walang hiya talaga ako. Pero konting tiis na lang po, mahal. Mahal na mahal kita. A healthy baby girl at last. Congratulations, Doktora Chavez. You just gave birth to a healthy quadruplets. Parehong napaluha sina Marco at Faith habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak. You're so brave, love. Maraming salamat sa pagluwal sa napakaganda at napakagwapo nating mga anak. Mahal na mahal kita. Napakasaya ko ngayon. Mahal, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maging isang ama. Bulong niya kay Faith habang niyayakap ang asawa at umiiyak. Napangiti naman si Faith at hinaplos ang ulo ni Marco. Salamat dahil pinaranas mo sa akin na maging ina. Hinding-hindi ko pagsisisihan na ikaw ang minahal ko at palagi akong magpapasalamat sa Diyos dahil doon. Parehong napangiti ang mag-asawa, saka sila saglit na naghalikan. Ngayon, masayang-masaya si Faith dahil buo na ang kanyang pinapangarap na pamilya. Siya si Doktora Faith Rose Chavez Rosales, patuloy na tatakbo sa buhay kahit siya pa ay mahuli dahil ang buhay ay hindi karera. Wakas!